nakita nyo yung aking pa-intro sa inyo. Hindi ko alam kung bakit kinukuha nila yan. Nung dumating kami dito guys, puno ng mga bato. Kasi nga 'di ba nasabi ko before sa vlog ko na aayusin nila yung daan sa amin. Pero ngayon, parang nagugulat ako. Parang pinagtambak lang nila yung mga bato dito. Tapos pinag-ano yan nila, pinagpupukpok hanggang sa parang lumiit yung bato na yan. Maaga pa yan sila dyan. Pinagkukuha nila. Tapos hindi ko alam kung saan nila pinagdadala yung mga bato na yan guys. Kasi meron dyan doon din. Let's see. Parang natatawa ako kasi sabi nila ayusin daw nila yung daan sa amin dito. Tapos ngayon ganyan yung nangyayari. Ay nako. Iba talaga ang sistema dito ano. Hindi ko alam kung pinaghati o ay ewan ko na lang. Tapos ganyan ngayon yung nangyayari, pinaghakot yung mga bato. Tapos parang ilang araw yung 3 tao nagmamaso dyan ng mga bato. Tsaka ang breakfast namin, siopaw and siyuhan guys. Hindi pa siya masyado talaga gumaling sa ubo niya. May ubo pa rin. Ako yung lalamunan ko. Pero laban lang. Kagabi ko ito pinaglalabhan kasi ang ginagawa ko ngayon, gabi ako naglalaba. Dito muna kami sa bahay guys, magpapahinga muna kasi parang padtad kami talaga sa this time sa pag-uwi namin sa village. Actually, ganitong time ang dapat nga pag-uwi namin sa village kasi mahirap pag summer, mainit, and maraming ahas doon. So, winter lang talaga ang pinakamagandang umuwi ng village guys. Kasi ang init doon, parang init ng Pilipinas. Masakit na ngayon yung init. Kanina ko pa dapat to sinampay eh. Kaso lang, natalo ako ng antok ko. Katulog talaga ako. Dibaga ano guys, may sasabihin ako sa inyo na aksidente sila ni Auntie at saka ni Mandira sa tuktok. Nag-outbalance yung tuktok guys. Hindi ko pala nasabi sa inyo dahil that time sobrang na-busy ako sa village. Kasi nakita ko may mga x-ray si Auntie doon sa kwarto niya na result. Nagtanong ako tapos nakita ako yung mga names. Silang dalawa ni Mandira tapos naikwentungan niya na aksidente sila sa tuktok. Nag-outbalance yung tuktok guys, nagtumbling talaga sila ba. Tapos bago pa yung tuktok. Kasi nga parang galing sila sa guys no? Sa bilihan sa labas ng village. Nakikita nyo kung saan kami namili doon para pang podya. So parang bayan yun na dyan lang talaga namimili sila mga taga-village ba. Lalabas sila ng baryo tapos bibili sila sa bayan. Ngayon ang nangyari, yung nakuha nilang tuktok, hindi yan talaga taga-loob ng village. So siguro hindi niya sa ulado yung daan, paliko-liko pa naman. Guys, kabilis daw kasi yung niya guys, pa-drive niya. Nung paliko na siya guys, parang ata, boundary ba tawag doon? Na-outbalance siya guys, ayan yung video. Diyan sila guys nagtumbling, yung mapaa daw nila ni Auntie sa bubong ng tuktok. Nagyakapan daw silang dalawa ni Mandira. Tapos pagbaba daw kinapakapa sila daw ng mga driver. Kung okay lang ba kayo, yung ganun, kinabahan din daw yung driver guys. So mabuti na lang, wala man may nangyari sa kanila. Nag-x-ray sila, mga paa nila, tapos yung mga kamay nila. Hala, oh my God. Kasi sabi ni Auntie, bago yung driver, tapos yung tuktok niya bago. Grabe daw talaga grabe daw talaga yung drive niya. Mabilis daw ang takbo. Kaya ayun, na-outbalance sila. Hala, sabi ko, Auntie, natawa si Auntie. Pero sabi ko, mabuti na lang ba na wala silang mga high blood, yung ganun. Pero kasi aksidente ba, hindi mo masasabi. 'Di ba? At saka doon kasi pag sa village, pagpapasok, siya guys, paliko-liko ba? Kapag hindi mo sa ulado yung daanan, naku! Kaya yung mga driver sa ulado na nilayan dyan, yung matagad dyan. Lalo pag gabi, marami kayang na-aksidente dyan. Teka lang, tingnan ko. Kinukuha talaga nila ba? Hindi ko alam saan nila yan dinadala. Ay, bahala sila dyan. Kailangan ng tawag nito, kailangan ng ambagan guys para mabilis ang paggawa ng daan dito.
mag-aambagan ang mga residents dito guys, yung dito na area. Baka binawi. Or ano, tingnan na lang natin kasi usually guys ganito dito. Mag-ambagan yung mga nakatira sa kunyari ganito na area para gawin yung daan. Okay guys, so ito yung bato. Oh, ang kinis-kinis oh. Kasi pinipili to ni Dipa. Maganda ito. Ilugod guys sa mga anong tawag dun guys? Kung sa Ilonggo pa mga kalakala. Nakuha kid. Ano bang tawag sa Tagalog dyan guys? O di ba? Mga ganito. Yung mga net na ginagamit namin, parang hindi pa nga siya makakatanggal. Ito, masarap talaga ito guys gamitin sa katawan. Alam nyo, nung sa village pa kami, nung nanganak ako kayo, operada ako, di ba? So, naligo ako ng bayabas doon. Sa banyo, kinikiskisan ako ni Dipa kasi sabi ko sa kanya, kuha ka ng bato na makinis. So, kumuha doon si Dipa kasi parang may river doon. So, kumuha siya. Grabe guys, buong kalakala ko yung aking mga ano. Andito na sa isip ko sa Tagalog, pero nakalimutan ko. Ay, grabe guys, yung ano ni Dipa, nakikita niya. So, kaya ayun, sabi ko nga sa kanya, gagamitin natin to sa banyo. Kasi mas ano pa to guys, mabilis ito makatanggal ng ano ba yung tawag guys? Nandito na. Nag-start sa letter B. Tama ba ako? Ay, ambot. Alam niyo naman, nag-iidad na tayo. So, ayun guys, mag-iinit na ako ng tubig dahil sabi ko, Yuan, maligo siya ng warm water. At, ayun, at magpaharaw konti. O, diba guys? So, kaya ayun, at para matanggal yung lamig sa katawan niya. So, guys, bumili ako 2 carrot. And, masakit kasi ang sayote nila. Ano, may tinik? Ayan, bumili ako 2 sayote. Oh. Ayan guys, bumili tayo. Sa nagsasabi pala, doon sa village, hindi po ito mabubuhay dahil mainit po sa Taray area. So, sa manlalamig lang po yung sayote na bubuhay. And then, kalabasa. Ito yung maganda ko nabiling kalabasa. 50 rupees po ito. So, maglalaswa kasi tayo. Ito yung pansahog ko, sayote. And may malunggay po ako. Binigyan po nila ako sa village. And then, ayan, ito yung gagamitin natin, yung beans. Ano ko to? Ihipag-iwain, ilagay ko sa spring roll. Ayan guys, bumili ako. And then, bumili ako okra. Ayan guys, so ito yung sahog ko sa aking laswa, malunggay. Tapos, itong sayote and kalabasa. Hey guys, so nasa kusina na naman si Inday Mila. Today, gagawa po ako ng lumpia wrapper or spring roll wrapper. So, marami po sa inyo ang nagtatanong, Sis Mila, pwede pa pa-share ng recipe mo kung paano mo yan gagawin yung lumpia wrapper mo or spring roll wrapper. So, very simple lang naman guys. Actually, noong una, hindi ko po alam kung paano po ito ginagawa. And hanggang sa na-discover ko mismo sa sarili ko. Dahil alam niyo ba guys na napakahirap po dito sa bansang ito dahil hindi po namin or hindi ko po manap-hanap yung mga lumpia wrapper. Momo wrapper, marami po siya. So alam niyo yung momo wrapper, alam niyo yung momo na kinakain namin dito sa mga baguhan sa channel ko. Yung parang dumplings po siya. So dito, yan yung pinaka-famous dito sa bansang Nepal guys. So anywhere, pwede kayong kumain pag nandito kayo. Pag sinabi nyo lang na momo, pagpipiliin lang po kayo. Merong buff, buffalo yon, merong pork, baboy, merong moton. Ay yes, ay moton, parang hindi pa ako nakakatikim ng moton na momo, parang wala ata. And chicken and vegetable. So ayun guys. So papakita ko sa inyo since marami po yung talagang nagsasabi sa akin or nagko-comments diyan paano ba niluluto. Ngayon pala ang lutuin ko is maglalaswa ako at spring roll. Ito ay request ulit ni Yuan. So syempre para hindi ako magkakamali, may diary din po ako. Okay guys, so mayroon akong measuring cup dito. So ito yung aking gagamitin. So bali 2 cups ng flour or maida sa Nepali. Simpleng flour lang guys, yun lang ang gagamitin nyo, yung normal ba. So 2 cups. Ayan, 2 cups. Tapos yung water, maglalagay po tayo. So yung water guys is to 1 cup and yung half cup. Ayan. And then guys, maglalagay tayo 1/4 salt, half teaspoon na oil. Tapos i-mix nyo lang siya. Alam nyo yung pag-mix. Hanggat sa maramdaman nyo na parang okay na yung texture, papakita ko sa inyo. Basta i-mix lang natin na i-mix. Mamaya makikita nyo, mag-ano yan siya guys, mag-iiba. Madali lang to guys, pag nalaano nyo na to, pag naging gamay nyo na, mabilis na lang.
Alam niyo, ito yung isa sa pinaka-dream ko, ang maging marunong ako sa lumpia wrapper kasi favorite ko po ito. Hindi ako expert guys ha, nag-YouTube lang din ako, pero since marami sa inyo yung nagtatanong, di ipapakita ko sa inyo. Okay? Sa ganito guys, marami na rin kayong magagawa. Actually, very simple lang pala. Sabi ko, ang gumawa nito. Nagbibili pa ako noon guys, tag 1,000 mahigit dito sa Nepal. Basta i-mix nyo lang ng maganda. Pag sa tingin nyo okay na yung texture, ayan, ganyan, okay na yan. Okay guys, ito yung nilulutuan ko, and maganda guys kung yung teflon ng nilulutuan nyo is okay siya kasi maganda talaga yung pagkaluto. Tapos ito yung ginagamit ko, yung nylon lang, nabigay ng Ate Japan ito guys, sa Coyote na brand. Maganda din siya. And pag nagpahid kayo, idiin nyo guys. Pero ang pinaka the best guys, wag na wag niyong kalimutan is yung sa apoy nyo talaga. So i-try muna natin kasi syempre hindi pa ganun ka perfect ako maggawa-gawa nito. Pero yung sa apoy talaga guys, no, doon ang pinakasikreto. Painitin lang natin konti, tapos ipahid-pahid na natin. Let's start! So kasi pag malakas yung apoy nyo and sobrang init, then madali siyang mag-dry. So i-try muna natin, sample muna tayo. Then pwede nyo siyang i-shape. Noon guys, hindi ko talaga alam ba paano ito gawin. Basta ganyan lang, pahid-pahid lang. O sa mga experts dyan, pasensya na kayo. Basta ganito lang yung aking ginagawa. And happy. So ganyang apoy okay lang. Kasi pag malakas yung apoy nyo guys, hindi siya maganda. Kasi mabilis siya mag-dry and mawi-waste yung mga ginawa nyo. So far, so good yung una nating gawa is okay. Yung una nating salang. Lang ako gumawa. Tapos, pag medyo umaalsa na yung mga gilidan dito, pwede nyo na siyang tanggalin. Mabilis lang. So, ganyan na guys, kasimple yung aking lumpia wrapper or spring roll wrapper natin. Nakakagawa ako nito sa 2 cups, mga more than 20. Okay? So, makikita nyo rin mamaya-maya yung mga gilidan yan. Mag-ano yan guys, aalsa yan, tsaka ano nyo na. Tsaka tanggalin nyo na, mabilis lang yan guys. Kasi alam nyo ba, nag-breakfast kami, kung kaya late na rin namin kami kakain kasi nga gumawa ako ng siopaw. So kagaya niyan, ayan. Diba? And then, gawa na naman tayo ulit ng panibagong lumpia wrapper. Guys, so it's time to wrap my spring roll wrapper dahil nandito na yung aking customer. Sabi niya sa Squid Game daw sa Philippines, ito daw yung pag-games yung So gumawa ako 20 pieces total guys. Ito na yung feeling natin, Very simple lang. So yun guys, mag-wrap muna ako dahil yung bata nandito na at kakain na kami. Ito po yung siopaw ko. Ayan. So guys, ayan na, kain na si Johan. Kain po tayo and yung laswa.
So, ayun guys, ako na naman yung kakain. And thank you, Lord. Ito na yung tira. And para sa akin, 4 na piraso. So, kain tayo guys. So, thank you, Lord. Laswa and spring roll. Kain tayo guys. Thank you, Lord. Wow. Guys, natawa ako, di pa? Nilagyan niya yung tubig na dito. Ang social naman. By the way pala guys, gumawa ako ng lapsi achar. Ayan yung video ko. Okay guys, so today is nagluluto po ako ng naglalaga po ako ng lapsi. Ito ay isa sa pinakapaborito ko guys na achar ng Nepal, lapsi achar. So binili po namin ito nung pauwi kami pa Kathmandu. Ito ay 2 kilo po. So ilaga ko muna siya after ko siya ma-overnight and then hinugasan ko ulit and then ilaga na naman natin and iigisa-gisa ko lang ito guys and lagyan natin ng chili and asukal. Napakasarap po ito. Ito po ay parang sampalok po sa atin. So ayan, at mamaya-maya konti at babalikan ko kayo guys. Binili ko siya sa village, 2 kilo. So, medyo mura doon. And nagluto ako. Hindi ko na ipakita sa inyo. Pero yung result, guys, ayan. Nilagay ko na sila sa jar dahil ito pa isa sa paborito ko. So, mamaya, guys, tikman natin yung aking lapsi achar. Okay, guys. So, tikman natin yung aking ginawang achar. Ito siya, guys, oh. May bawas na ito. Paano ba ito sabihin? Hog plum? Ganon. Hog plum. Kung mali ako, i-correct nyo ako, guys. So, sasabihin ko sa inyo paano ko ito niluto. Yan. Masarap to guys. Isa to sa pinakapaborito ko dahil ang lasa nito parang sampalok. Camille! Maglalawayan si Camille. Paborito ito ni Camille, sabi niya sa akin. Ito guys, nilagyan ko siya ng asukal. Siyempre, sinabi ko na sa inyo, in-overnight ko muna siya. Tapos, pag after overnight, nilaga. Kasi ganun sila magluto. Tapos, niluto ko siya guys. Nag-YouTube ako dahil since, siyempre, gustong-gusto ko ito at isa ito talaga sa pinakapaborito ko at yung alo at char nila. And, bago pa yan, binigyan pala ako ni Ante. Ito yung mga binigay niya sa akin. Pinadala niya sa akin. Deri-deridan niya bad Ante. And of course, binigyan po tayo ng malunggay kahit hindi po tayo naghingi. Binigyan po nila tayo. Kasi nga this time, pag winter guys, hindi ganun kadami yung dahon ng mga malunggay. Gawa nga ng pag summer lang talaga, ngayon puro bulaklak yung binibigay niya. So sabi nila sa next, at pag iktatanim ako daw ni Jyotibay doon sa lupa namin. So ayun. And then, bago pa ako nakapagluto, binigyan din ako ni Auntie. Dahil di ba gumawa si Auntie, binigyan niya rin ako. So, tiningnan ko yung gawa ni Auntie. Ayan. Siguro baka, excuse me, madidiri kayo, ano ba yan? Yung ganito, ganyan. So, ganito yung achar nila, guys. So, yung gawa ni Auntie, at ang gawa ko, parang wala rin pinag-iba. 'Di ba? Kasi mabilis lang naman siya, guys. Since alam ko mga pagluluto nila parang isang way lang ba, hindi kagaya sa atin iba-iba. So ngayon, titikman natin. Hog plum daw ito sa English. Ayan. Sampalok talaga ba ang kanyang lasa? Maasim-asim na matamis-tamis. Basta siya guys, parang pag nilagay mo siya sa sa kanin, para siyang pwede mo nang iulam, na basta ang sarap. So napag-isip ko, yung sampalok, pwede rin pala gawin mo parang ganito at iulam, yung parang gawin din ba, nakakagana siya guys. Basta masarap siya, naglaway na nga ako. Yan oh. Masarap siya guys. At nilagyan ko siya ng mga chili. Bibigyan ko sana si Inday Nining. Kaso lang, marami pa sila. Kasi nga, ang daming ginawa ni Ama, yung binan niya. So, ayun, sabi niya, ate, ang dami pa talaga namin. Dami pa talaga daw nila. Kasi pag gumawa talaga nito is damihan talaga ba. So, ayun, sabi nga ni Indira sa akin, Kanchi, sa Saturday daw, ipatry ko daw sa kanila yung gawa kasi kinukumustahan niya yung achar ko. Nakabalik na sila. Buti naman, sa mga disgrasya nila, hindi sila na guys, kumaga nabalian. And, ayan yung picture ng bagong sofa nila na pinadala ni Mandira.
So, ayun guys. At i-end ko na yung vlog ko. Maglinis muna ako ng kusina. Akala nyo, hindi pa ako nakapaglinis ng kusina. Kumbaga, binibigyan ko muna after ko magluto. Kumbaga, time. Mag-rest-rest muna ako. Tapos, ganitong oras, tirahin ko na naman yung kusina, guys. So, ayan. Maglinis-linis muna ako.